Hi guys! Cakes and Cookies here. So, kilala niyo pa ba ako? Kasi ang tagal ko nang walang upload. As in, parang 1 month mahigit na akong walang vlog. Kasi, hindi ko alam parang tinatamad ako. Pero ngayon na medyo okay na. Ayan, mag-upload na ulit ako. So, this is a 7x4 moist chocolate cake with chocolate ganache filling and coating dahil ito ay full fondant cake. So, this is a mermaid theme cake na merong 3D mermaid on top and iba pang mga under the sea na mga emerald. So, meron lang sa akin sinend si client na inspo or nang gagayahan ng design and doon lang ako nag-base. Pero medyo in-enhance ko naman yung itsura ng cake and nung mermaid. So, as you can see, paneling method pa rin yung ginagawa ko and inuna ko lang ilagay yung color pink na fondant. And makikita nyo rin dyan and mapapansin nyo na medyo bitin yung fondant ko doon sa taas na part or kapag binaligtad ko na yan, iyan yung magiging ilalim na part. So, matatakpan naman yan later ng another fondant kaya okay lang yan. So, naglagay na ako ng ganache dyan and then lalagay ko na dyan yung drum board. So, ang size na drum board ko is size 10. After nyan is baligtarin na natin. Nag-need ulit ako ng color blue na fondant para iyan yung additional details doon na para magiging wave. So, na-roll out ko na yung fondant and na-cut ko na din. So, ready na natin yung idikit. So, nag-brush lang ako dyan ng water para iyan yung magiging pandikit ng fondant and dikit na natin yung details. So, make sure lang din na nakapantay siya doon sa top part para hindi siya magmukhang dinikit or para maging pantay pa rin siya and sharp edge yung ibabaw. So, after niyang taas is meron din tayong ilalagay dyan sa baba. So, nag-brush lang din ako ng water and dikit na natin yung design dyan. So, kaya okay lang na bitin yung color pink kasi meron din tayong ilalagay na fondant dyan sa babang part. And make sure naman na nakalapat yung fondant nyo doon sa board para walang gap yung fondant and yung board para maganda siyang tignan. Parang seamless ganon. So, after natin ma-ready yung cake, lagay na natin yung mga details. Eto si mermaid na parang bagong huling sirena dahil namumula-mula pa yung pisngi sa sobrang fresh. So, after ko mailagay yung sirena dyan sa gitna, is nilagay ko na yung iba pang details na mga under the sea na mga emerald. After kong gawin yung cake na to and nakita ko na yung final look or final na itsura niya, super tuwang-tuwa ako kasi ang layo niya doon sa sinend ni client na sample or doon sa inspiration. Though medyo kinabahan ako ng bahagya dahil nga iniba ko yung cake or yung itsura ng cake. Unang-una, iniba ko yung itsura ni mermaid and then yung color ng cake, medyo nilight ko lang compared doon sa sinend ni client na inspo and yung mga color ng details, iniba ko din para mas mermaid tignan. So, nung nagawa ko na yung cake, sabi ko, siguro hindi naman sila masasad na iniba ko yung design. Siguro matutuwa pa rin naman sila kasi mas maganda yung ginawa ko doon sa inspo nila, parang ganon. So, after na ilagay yung mga iba pang details is naglagay din ako dyan ng rice paper sail. So, first time kong gumawa ng rice paper sail and nakakatuwa kasi nagawa ko siya ng maayos. Walang fail. I mean, first attempt ko pa lang nagawa ko na siya. So, perfect ako doon. Charing. So, thank you rin pala kay siya Inatimbang Vlog dahil binigyan niya ako ng 5 pieces na rice paper. Hindi pa nga isang balot yung binigay. So, ayun. Thank you so much. Baka kasi magtampo, sabihin hindi mo nabanggit na sa akin galing yung rice paper. Charing. So, eto yung kanilang inspo na sinend and eto yung gawa ko. So, diba? That's the finished look and that's the finished product. And nakakatuwa kasi nung pinick up to ni client, sabi niya, ang ganda daw ng cake and binigyan niya ako ng tips. So, yun lang. Super happy ako. So, yun lang guys for today's video. Thanks so much for watching. Bye!